Mahalaga po yung ordinansa kasi iyon ay mga panlabas na ginagawa natin na meron pong spiritual na pinapagkahulugan. So, ginagawa yung ordinances bilang hindi lang pag-alala, but ito rin po ay patuloy na pagpapahayag sa atin ng katotohanan na natanggap natin. So, tandaan po natin, dalawang ordinansa po, no? Yung baptism or yung bautismo, tsaka po yung Lord's Supper or yung banal na hapunan or yung pagkain ng tinapay at ng pag-inom ng ah, alak or yung wine, no? So, again, ang pinag-uusapan natin yung history or yung kasaysayan. So, kung matatandaan po ninyo, noong nakaraang linggo, pinag-usapan natin yung patungkol po sa baptism, no? Um, hapunan pala. Yes, yung bautismo at yung hapunan ng Panginoon. So, in our modern times, ang kamalian na nangyayari sa ating kasalukuyang panahon ay hindi na po pinapahalagahan yung dalawang ordinansa. Hello. Hello. Hello? Hello, Mike. Umugong pa ba? Hindi na. Hello, Mike. Ayan. Ayan, okay. Sige, kasi hindi na kaya ng ano ko. May limit na. Kaya mapapansin nyo parang palagi akong paos. So, kailangan na talaga ng isa pang isa pang tagapagturo. So, help me pray, no? Na bigyan tayo ng Diyos. Again, yung kamalian po na nangyayari ngayon ay hindi na masyadong binibigyang halaga yung baptism tsaka po yung banal na hapunan. Ang pag-iisip ng mga tao ngayon sa kasalukuyang panahon ay dahil nga wala namang kinalaman sa kaligtasan. Kapag binaptize ka, hindi ka naman maliligtas. Kapag nagano ka ng Lord's Supper, hindi rin naman yun makakaligtas sa'yo. So, bakit gagawin pa namin? So, okay lang na hindi gawin yon. Basta ang importante ay manampalataya sa Panginoong Jesus. No? So, yun yung pag-iisip ng marami. But, kailangan natin maintindihan na kailangan nating gawin yung mga ordinansa kasi una, may otoridad ang Panginoong Jesus. So, pag sinabi nating may otoridad siya, siya yung ating susundin. So, pangunahing usapin po ay hindi kung ang mga ordinansang iyon ay nagliligtas. But bagkus, ang dapat na isipin natin bilang mananampalataya ay kung sino ang may otoridad sa mga ordinansang iyon. Okay? Bilang mga taga-sunod ni Kristo or bilang mga nananampalataya kay Kristo, wala tayong say or wala tayong pahintulot na baguhin ang kanyang mga itinuro at mga inutos. Kailangan natin yung maintindihan. So, hindi tayo dapat magdagdag sa kanyang mga utos, ngunit hindi rin tayo maaring magpasawalang bahala sa mga utos ng Diyos. Kung inutos yun ng Panginoong Yesus, tinatawag tayo na sumunod sa mga bagay na iyon. Okay? So, bakit mahalaga ang bautismo? So, yun ang ating sasagutin sa ating pagpapatuloy. Bakit mahalaga ang bautismo? Anyone? Dede? Okay. Bakit mahalaga ang bautismo? Sige po, Ate Jill. Kung may grading system, top 1 siguro si Jill. Hanggang po sa napangarap, yung pagtutuli po sa puso na nangyari nga po sa tipan ng Diyos para po kay Abraham. Na sa pamamagitan din ng baptismo, dun po nangyayari yung pagtutuli sa puso. Okay. Tama. So, thank you. Pero medyo anuhin ko lang, no? Hindi ibig sabihin na binautismong isang tao, doon nangyayari yung pagtutuli sa puso.
but pinapakita. Okay? Hindi ibig sabihin na binaptize ka ay doon natuli. Natuli ka nung nanampalataya ka kay Jesus. And bilang pananampalataya, bilang pagpapakita mo sa lahat ng maraming tao na nanampalataya ka kay Jesus, binabautismo ka. So parang yun yung visible sign nung pagtutuli sa puso. Kaya ganun kahalaga ang bautismo. So, di ba, napakaganda na makita natin na, wow, actually ako po, to be honest with you, nung inaaral ko to, yung ginagawa ko yung sermon, na-amaze din ako. Sabi ko, oo nga, no? Kasi hindi ko kasi makonekta. Hindi ko maipaliwanag sa akin mismo bakit nawala yung pagtutuli. Bakit bautismo na? Ang laging iniisip ko kasi, yun ang pinakita ng Panginoong Yesus eh. Pero hindi ko siya makonekta doon sa pagtutuli. So, by the grace of God, bilang paghahanda sa pagpapangaral na ito, doon ko nakita, okay. Yun pala yun. Yun pala, kaya baptism ang ginagawa natin. And it is connected doon sa pagtutuli. Kasi, yung baptism na ang nire-representa ay kamatayan ni Jesus at pagkabuhay niya, ay yun ang tunay na pagtutuli, which is ang pagtutuli sa puso. Okay? So, kaya po, sa mga nananampalataya sa Panginoong Yesus, we are calling you to publicly declare your faith in Christ through baptism. So, we are glad at excited tayo. I-announce ko lang din in advance, on July 26, we will have our baptism sa ating brother and sister. Yun ay si Gab and then si Jill. So, they will be baptized. So, pagpaplanuhan din natin yan. So, I'm so excited na matunghayan yung ganong katotohanan. Maybe, ako po bilang excited ako na makita yon kala Gab tsaka kala Jill. And hoping sa mga ibang nakakasama dito ay maging malinaw ang ebanghelyo sa inyo at kayo din ay publicly maghayag ng inyong pananampalataya through baptism. Okay, balik tayo. Bakit mahalaga ang bautismo? Salamat, Jill, sa sagot. Pero kung titingnan natin sa history, hindi naging problema para sa mga Baptist ang pagkalimot sa ordinansa ni Kristo, no? Sa katunayan, maging ang pangalan ng Baptist, 'di ba? Baptist tawag sa atin, at yung paraan ng kanilang pamumuhay bilang church ay nahubog sa particular na pagkaunawa tungkol sa bautismo. Kaya nga tinawag tayo yung mga Baptist, no? Kasi dito parang nahubog yon. So, ang tunay na sentro ng discussion or pagtatalo ay makikita natin ngayon. Mahalagang mapansin kung ano talaga ang pinagtatalunan sa usaping ito. Sa buong history daw, hindi talaga nagkaroon ng malaking pagtatalo tungkol sa kung dapat bang bautismohan ng isang taong nagpapahayag ng pananampalataya kay Kristo. Hindi question sa history ng church na i-baptize yung nagsasabi na nananampalataya siya kay Kristo. But, actually, karamihan sa mga Kristiyano, sumasang-ayon sila na ang bautismo ng mga mananampalataya ay isang biblical na gawain. Walang issue doon. Basta nag-profess ka ng faith, sinasabi mong nanampalataya ka kay Kristo, hindi question na i-baptize ka. So, hindi yun ang problema sa history. Sa halip, ang pangunahing pinagmulan talaga ng debate at pagkakahati ng iglesia ay yung bautismo ng mga sanggol. Ito talaga yung main issue. Ito yung naging dahilan bakit nagkaroon ng paghahati sa iglesia sa history ng church. Ang tanong, babautismohan ba ang bata? Sanay tayo sa ganon, di ba? Tinatawag pa nga niyan, Christening ba yun? Christening ba tawag? Bakit christening ang tawag? Sige, yung mga dating Romano-Katoliko. Ha? Christening. Mali ba pronunciation ka? Christening? Christening? Hindi kayo kilala si Jesus Christ? Hindi, ewan ko sino tama sa atin. Google. Anong tama? Sige po, ano po? Siguro yung pagkaka-interpret ng christening is
pagka-Kristiyano na ng bata. Ah, okay. Yung parang ina-accept na ng bata na Kristiyano na siya. Kahit yung bata pa, di ba, Oo. sanggol? Pero para sa akin ngayon, parang may mali. Mm. Na dapat sana, yung magpo-process na ng sarili na dapat. Mm. Magpapa. Yung may unawa na. Pangunawa na sa. Pero ano po yung pag-iisip nila na pag yung sinabi niyo po kasi kapag ginanon magiging Kristiyano siya. Parang ano po ba yung mga kaisipan pa nila? Baka may alam po kayo. Tulad ng ano ba yun? Maliligtas yung bata or Pagdating sa kaligtasan, hindi ko alam. Basta pagkakaintindi ko lang. pagiging Yung Kristiyano? bang naging Kristiyano na siya. Yung welcome na siya dito sa mundo na Okay. wala nang ano, basta Kristiyano. Basta Kristiyano siya. Period. Okay. Parang ganun. Parang gano'n ang anan. Kasi may naririnig po ako kapag, sige, si ano. Sige. Sige, baka may sasabihin ka. Sige. Sige, walang hiya dito. Tita. Amen. Sige, ano yung pagkakaalam mo, Andrea, patungkol sa yung pagbibinyag? Yung kaalaman mo lang naman, okay lang yan. Nalaman ko lang po to nung umattend po ako ng binyag. Yung ano po kasi, yung pag-ano po ng binyag, para pong ginagawa po siya para po simula bata pa lang po matanggal na po yung kasalanan hanggang sa paglaki niya po. Yun yung parang narinig mo, natutunan mo nung nag-attend ka ng baptism. Oh, good. Merong no? Thank you, Andrea, sa pag-share. Tas ako Ito, lagi to sa baptism. Nasa binyag to lagi. Sige. Ako po, Sige, Mars. based po dun sa Mars ko na yun, nung nag-attend po ako ng, sabi po ng pare nun na, yung baga parang binibinyagan daw po bata pa lang, kumbaga parang, sign daw po yun na bata pa lang sa Panginoon na daw siya. Na, ayun nga, parang gano'n din po yung Sa kasalanan, na. na parang bata pa lang siya, ayun nga, parang ina-accept na din po niya yung Panginoon. Panginoon. Oo. Na parang bata pa lang siya, Kristiyano na siya. Yun na. Ayos. Thank you. Baka may gusto pa magdagdag. Baka may mga alam pa kayo dyan. Wala na? Okay, ikaw dyan. May ano ka. Ilan ninong mo? Sabay ganun. Okay po. So, titingnan natin kung tama ba yung ganong pag-iisip. Kung ang pagbabautismo ba ay automatically, sabi ni Andrea, mapapawalang sala sa bata. Sabi ni Arshan and ni Tito Arman, magiging Kristiyano na yung isang bata. Ibig sabihin, ligtas. Parang ganon. Ibig sabihin, ligtas. Sige po. Titingnan natin yan. Now, uy. Ang cute. Sige lang. Okay lang. So, bagamat maraming iglesia po na dati sa history, nagkakaisa sila tungkol sa bautismo ng mga mananampalataya. Ibig sabihin yung may gulang na, may pag-iisip na, tapos naunawaan niya, tumanggap siya, nagbaptize siya. So, maraming iglesia po na nagkakaisa na tama yon. No, yung sinabi ni Tito Arman, kumbaga nag-profess ka na talaga kasi naunawaan mo. Again, sa history, walang tanong po yon. Okay yon. Halos lahat ng iglesia, aprobado yon. Walang problema yon. Kaya lang, ang tanong kung dapat bang bautismo ng mga sanggol ay ang naging pangunahing sanhi ng pagtatalo sa loob ng mga iglesia sa maraming siglo, no? Until now, usapin pa rin yan. Wala pa rin talagang kung okay lang ba na bautismo ng bata o hindi. Ngayon, tanong natin, saan nagmula yung pagsasagawa ng bautismo ng sanggol? Tingnan natin yung history. Saan ba nagsimula yon? No? So, bagamat karaniwan na ating na itong gawain ngayon, marami po sa mga scholar, yung mga nag-aaral or historians din, ang matagal nang nagtatalo tungkol sa pinagmulan nito. So, even yung pinagmulan, under debate pa rin yan. Now, ang tanong, nasa sinaunang iglesia ba ito? Alam niyo po ba yung sinaunang iglesia? So, yun yung pinakaunang church na nabuo doon sa, mababasa natin sa Acts chapter 2. So doon natin makikita. Sa bagong tipan, maging ang mga sumusuporta sa bautismo ng sanggol,
umaamin po sila na ang ebidensya para doon sa pagbabautismo ng bata ay sinasabi nilang inferential. So, kahit yung mga nagbabaptize ng bata, again, yung ebidensya nila, inferential lamang. Ano ibig sabihin ng inferential? Ibig sabihin nito, hindi, alam nila na hindi tahasang tinuturo ng Biblia, pero hinuhugot nila yon mula sa mga pahiwatig. Yun yung nila, evidence nila. Hindi direkta, but yung mga pahiwatig lang ba? Nagana naman sila, nagko-confess sila na yun yung basehan nila. No? Now, in the 2nd century or yung kalawang siglo, ang mga sinaunang sulatin ng mga Kristiyano, kasi dati pa man may nagsusulat ng mga Kristiyano ng mga books, mga Christian books ba? Bumabanggit sila tungkol sa bautismo. Ngunit, ang nilalarawan lamang nila ay yung bautismo ng yung may gulang na. No? Wala silang binabanggit tungkol sa bautismo ng sanggol. So, may imagine nyo, in the 2nd century, tuna, and yung 2nd century, wala pong nababanggit na bautismo ng sanggol. Ano ba yan 2nd century? 200 years? Tama ba? 21st century kasi 2000, na. So, 200 years pa lang. Kung tayo, nasa 2026 na tayo. Dati, yung 200 year, wala pa pong nababanggit na baptismo ng sanggol. So, nakita nyo na yung history, no? Pero unang malinaw na record tungkol sa bautismo ng sanggol ay noong papalapit na yung 300, 3rd century or yung 300 year. So, may nagsulat noon si Tertulio. Hindi yung hindi yung abogado ng nabasa natin sa Acts. Iba na tong Tertullian na to, historian to. Nasulat niya na yung bautismo ng bata. Kaya lang, alam niyo ba? Hindi pa po. Yung sa sulat niya na yon, kapansin-pansin na hindi niya pinagtatanggol yung bautismo ng bata. Bagkus, tinututulan niya. So may sulat about baptism ng bata, pero hindi pagsasang-ayon. But tututol. Pero yun yung unang record na may baptismo ng sanggol. Okay? Now, yung nagsimula na yung 3rd century talaga, pagsapit ng unang bahagi, meron ulit tao na nagturo, ang pangalan niya si Origen. Kilala niyo si Origen? Origen ba? Si Origen. Sabi ni Origen, ang bautismo ng sanggol ay isang kaugaliang minana mula sa mga apostol. So in the 3rd century, may nagsulat na si Origen. Ano daw to? Minana daw to sa mga turo ng mga apostol. Bagamat hindi malinaw kung gaano ito kalaganap noong panahong iyon. So in the 3rd century, may ganun ng mga usap-usapan. Now, bakit lumaganap? Ang tanong, bakit lumaganap yun sa panahon hanggang ngayon? Now, ipinapakita ng sulat, itong book na ating inaaral, ang dalawang pangunahing dahilan. Bakit kalaunan, marami nang nagbabautize ng bata. Ang unang dahilan ay yung ex opere operato. Wait lang po at sumasakit na yung lalamunan ko. Wait lang po. Mag-pray po kayo ng guro, ng pastor, kasi pag sumakit to, di na masalita, wala na magtuturo dito. Ha? Please, include in your prayers na bigyan tayo ng kasing gwapo at kasing sorry. Hindi po. Ha? Opo, pinag-pray po natin yan. Okay. Well, unang dahilan ay ex opere operato. Ex opere operato. Okay? Ibig sabihin nun, yung pagbabago ng theology. Dahil sa pagbabago ng theology, unti-unting lumaganap ang paniniwalang ang mismong ritual ng bautismo ay automatically nagbibigay ng kapatawaran sa kasalanan. Yun yung sinabi ni Ate Andrea kanina. Itong ganitong teolohiya o pagtuturo ay lumaganap.
Kasi daw, kapag binaptize ang tao or bata, automatically, mawawala na yung kaligtasan. Mawawala yung kasalanan. Now, kung ang bautismo ay tinuturing na nakakapagligtas kahit walang personal na pananampalataya, naging makatuwiran para sa marami na bautismo ang agad ang mga sanggol upang matiyak umano, Jessica So, no? Di umano, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Kaya, sumikat siya. Kasi syempre, sino ba namang, di ba? Ay, maano yung kaligtasan? O sige, pabaptize ko tong batang para sigurado na. O, parang ganun po. Okay? Pangalawang dahilan is dahil merong political pressure. Political pressure. Bakit? Nang maging opisyal na relihiyon po ng Imperyong Romano ang Kristyanismo. Kasi dati po sa history, Roman Empire ang nagahari sa buong mundo. 'Di ba? Roman Empire. So, yung Roman Empire, in-establish nila yung Kristyanismo bilang official religion ng Roman Empire. Kasi dati uso yan, yung church and state, parang ganon. So, may pinipili silang official, parang nationwide religion, parang ganon. So, sa Roman Empire, itinatag nila yung Kristyanismo as the official na reliyon. At dahil doon, nagkaroon ng matinding pressure ng lahat ng tao sa lipunan ay maging bahagi ng iglesia. Siyempre, naghahari mga Romano, so sinasabi ng mga Romano sa mga subordinates nila, dapat maging Kristiyano kayo. Parang ganon. No? So, habang lumipas po ang panahon, ang bautismo ng sanggol ay naging hindi lamang option, but naging obligasyon siya. So, since nasa ilalim ka ng Roman Empire, dapat i-baptize yung mga bata. Kasi Kristiyano dapat ang relihiyon natin. Parang ganon. No? So, may nangyari in the 4th century, no? Ika-4 na siglo. Mamaya po sa games natin, kasama to sa tanong, no? Kaya makinig kayo. In the 4th century, meron pong tinawag na Council of Carthage. Ito pong tinatawag na council, ibig sabihin, ito yung pagmi-meeting ng mga mananampalataya, tapos pinag-uusapan nila yung mga issue. Now, in the Council of Carthage, nagdeklara ang konseho ng Carthage ng anathema. Alam niyo yung anathema? Anathema. Sumpain. No? Sinulat nila doon na sumpain ang sinumang tumututol sa bautismo ng sanggol. So, in the 4th century, ganun na nangyari, no? Sa pilitan na talaga. To the point na sinasabihan nila na susumpain or sumpain ang bawat bata or bawat tao na bawat sanggol na hindi binautismuhan. Na-imagine nyo na? So, sa pagpapatuloy, in the 6th century, 6th century na tayo, ginawang sapilitan ni Justinian sa batas ng buong Imperyong Romano ang bautismo ng sanggol. So, another king, kumbaga, dineclare niya talaga, lahat talaga ng sanggol, babautismohan. Okay? Ngayon, sa loob ng maraming century, ang bautismo ng sanggol ang naging karaniwang gawain sa buong Europa. That's why grabe yung paglaganap ng baptism ng sanggol. Bagaman may mga grupong gaya ng simbahang Romano-Katoliko, papasok na yung Roman Catholic. At yung Orthodox yun yung sa East. Natatandaan niyo, di ba sabi ko may dalawang division ng church, West and East. So yung sa West, Roman Catholic, the East, ang tawag sila Orthodox Church. Okay? Bagamat itong mga grupong ito na nagbabautismo rin ng mga taong may gulang na nananampalataya, ang paniniwalang ang bautismo ay para lamang sa mga tunay na mananampalataya ay hindi po malawakang naibalik. So, di ba yung Roman Catholic, nagbabaptize sila ng baby. Pero, okay din sa kanila, nabautismohan din daw yung kahit mga may gulang na nananampalataya.
Pero bagaman pinapractice yun ng Roman Catholic, pati ng Orthodox Church, hindi pa rin naging malawak na naibalik yung baptism ng mga may gulang until in the 16th century. Ang layo, no? Di ba yung ano natin, 6th century, doon nagsimula, doon lumaganap. 10 siglo ang lumipas bago nagkaroon ng pangyayari na ganito. Ito yung nangyari simula ng ika-16th century. Ang pagbabagong ito ay pinangunahan ng mga guest. Mga? Sino? Mga? Baptist? Hindi, mali. Mga Anabaptist. Ngayon, maririnig na natin Anabaptist. Dati, Baptist lang. O, ngayon, may Anabaptist pa pala. Ano yung Anabaptist? Kailangan ko pa aralin yung history nito. Pero, eto yun sila. Sila yung mga nanguna, mga Anabaptist, na nagsimulang tanggihan yung validity ng bautismo ng mga sanggol. Sila ang nagsimula na sinabi nila, hindi porke binautisman yung sanggol, napawalang sala na sa kasalanan. Hindi porke binautisman ng sanggol, Kristiyano na yan siya. Silang mga nagsimula nun, mga Anabaptist. Okay? Now, bago pa man yung Reformation, di ba tayo Reformed Baptist tayo, dito tayo nagsimula sa Reformation. Pero bago yung Reformation, ang pagiging Kristiyano ay kadalasang higit na nakabatay sa pagkakakilanlan sa lipunan kaysa sa personal na pananampalataya. So, i-rephrase ko po. Bago yung Reformation, ang pagiging Christian daw is yung pagiging kabilang mo sa lugar. Sa halip na personal na pananampalataya. Bakit? Kasi nga, di ba, sa Roman Empire, natandaan nyo, basta taga rito ka, sakop ka namin, magiging Kristiyano ka. Ibabaptize ka. Kung hindi, umalis ka dito. Ganun kasi dati. So, imbes na personal na pananampalataya, hindi, taga dito kasi ako sabi nung hari namin dapat ako maging magpabaptize, so dapat Kristiyano ako. And sadly, yun ang nangyayari hanggang ngayon. Tatanungin mo yung mga tao, Kristiyano ka ba? Oo, bakit? Kristiyano pamilya ko lumaki kami sa pamilyang Kristiyano ganito kami, di ba? Hindi personal na pananampalataya ang pagiging Kristiyano. But, dahil sa kinalakhan, di ba, meron pa nga kayo maririnig, dito ako lumaki, dito ako mamamatay. Di ba? Hindi sa personal na pananampalataya, no? So, nagpatuloy yan hanggang ngayon. Now, bago po ang Reformation, marami yun nga, connected doon, ikaw ay tinuturing na Kristiyano dahil Kristiyano ang iyong pamilya. Dahil Kristiyano yung bayan mo at yung bansa mo. Kaya ka Kristiyano. Ang pagiging member daw ng church ay connected sa grupo ng politika at bansang kinabibilangan mo. So, ganun dati. Di ba? Ganon. Pero, dito na natin makikita kailan natuklasan, kailan na-revive, no? Yung tunay na kahulugan ng pagiging Kristiyano. Nang muling matuklasan yung gospel or yung ebanghelyo or yung magandang balita na ang kaligtasan ay sa pamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo, nagbago rin ang pagkaunawa ng pagiging Kristiyano. No? Kasi na-revive ang gospel. Now, ito yung gusto ko makita ninyo mga kapatid. For so long time, the gospel was, hindi naman siya hidden, pero parang na-hidden talaga ang gospel. For so long time. Ganun kahalaga yung Reformation. Kaya, if you are a Reformed Baptist, hindi ko naman sasabihin na take pride on it. Pero malaking halaga sa history ng tao yung Reformation na nangyari kung saan din tayo nagmula as a Reformed Baptist. Kasi for so long time, the gospel was hidden or yung ebanghelyo ay mali talaga, na-pervert talaga ang gospel. Now, ito ay na-revive during the Reformation. Okay? Nakita ng mga tao
na ang pagiging Kristiyano ay hindi isang bagay na minamana mo sa kapanganakan. No? Or hindi rin ito ritual na tinanggap mo noong sanggol ka pa. No. Ang isang may kamalayang pagpapahayag ng pananampalataya kay Kristo at sa ginawa ni Kristo, doon nagiging Kristiyano ang isang tao. Okay? So, ang muling pagbabalik ng authority ng kasulatan or ng Bible, kasi ganito pong history. Ito para sa kaalaman ng lahat. Ang Roman Catholic po kasi yung naging malaking church from, hindi ko alam kung kailan nagsimula, basta 14th century pa lang or 12th century pa lang or 11th century pa lang, Roman Catholic Church is so big. Now, anong turo ng Roman Catholic? Ang may authority na sundin ng mga tao ay yes, nandyan ang Bible, pero may authority din ang Santo Papa. May authority din ang mga leader ng church. So, equal yon. Pero during the Reformation, nakita doon ng authority ng lahat ay ang salita lamang, ang Biblia lamang. So, nung na-revive yun, no? Nung na-revive yung katotohanan na yon na ang Biblia lamang ang may authority, nagdala ito ng isang mahalagang pagkaunawa or understanding. Sabi doon, kung ang pagiging ligtas ay sa pamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus, walang saysay na ibigay mo yung ordinansa, yung baptismo tsaka yung hapunan, ay yung Lord's table sa lahat ng tao, sa isang bayan o sa isang bansa, kahit wala silang personal na pananampalataya. Doon nabuksan na walang halaga yan. Yung pagbabautismo sa lahat ng tao dahil kabilang sila sa Roman Empire or dahil kabilang sila sa bansang iyan. Walang saysay ang bautismo. Kung ang kaligtasan daw ay sa pamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo. So, hinamon nito ang tinatawag na Constantinian model. Okay, kasi meron pong nangyari yung tinatawag na Constantinian model. Ano to? Ano yung model na to? Ang sinaunang kaayusan kung saan halos magkapareho ang iglesia at ang state. Sa Constantinian model po kasi, ano yan? Ang church at yung government, connected yan. Yan yung Constantinian model. Kung, sabi doon, kung kailangan ng pananampalataya bago ang bautism, bago bautismo ng tao, hindi maaaring ituring na ang buong populasyon ng isang bayan ay otomatikong bahagi ng iglesia. Kasi po yung Constantinian model, ang iniisip nila, di ba, government and church connected. So yung mga tao sa bayan na yan, sa bansang iyan, dapat Kristiyano. Kasi nga, connected nga yung church saka yung government eh. Pero, nung natuklasan yung kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya lamang, doon nila napagtanto na hindi kailangan bautismuhan yung buong tao sa buong bansa. Kasi ang kaligtasan ay sa pamagitan ng personal na pananampalataya. So doon, una, na nagsimulang ma-question yung pagbabautismo dahil ikaw ay kabilang lang sa bansang iyon. Okay? So, dito muna tayo magtatapos sa ating Sabbath School. Although may 17 minutes pa, pero actually 11:20 lang tayo para 10 minutes break. And then, start tayo ng ng discipleship session. Okay? So far,